Ninakaw ang libu-libong yellow plates at plate sheets mula pa mismo sa tanggapan ng LTO o ng Land Transportation Office. Paniwala ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaring tinarget talaga ng mga sindikato ang yellow plates. Babala at apila ng LTO sa mga transport operator, huwag bumili ng mga nakaw na plaka. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, hindi pa nga natatapos ng LTO ang problema dahil sa kakulangan ng plaka na alam natin na iipit ngayon yung isang batch nito sa Manila Harbor or sa Manila Pier dahil nga sa pag-disallow ng COA sa pinasok na plate standardization project ng LTO. Eto na naman, may bagong suliranin na naman ng ahensya kung saan napag-alaman nila magpagkatapos lamang ng Semana Santa na higit 10,000 public utility vehicle plates o yung mga yellow plates ang napag-alaman nilang nanakaw mula mismo sa kanilang headquarters. At ang paniwala ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ay ang gagamit lang talaga nito ay yung mga sumusulong o nagsasagawa ng kambal plaka modus kung saan kinokopya itong mga plate numbers ng mga lehitimong may prangkisang sasakyan at ikakabit ito sa mga kolorum ng mga sasakyan o yung mga sasakyan na ginagamit sa pampublikong transportasyon na wala namang tamang prangkisa. Ikinandado na ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang plate printing facility kanina matapos matangayan ng mahigit 10,000 yellow plates at mahigit 1,000 plate sheets. Nagpunta na rin ang Quezon City Police District para imbestigahan ang insidente. Kasama sa tatanungin ang mga tauhan ng LTO Printing Facility Division na pansamantalang tinanggal sa pwesto. So siguro may naalarma rito na baka dumating na yung panahon o malapit na yung panahon na ma-discover na nababawasan to, kaya siguro nag-declare ng ganito. So isa ito sa posibleng anggulo, hindi natin sinasabing ito na yung nangyari. Pero kasi hindi mo maaring ilabas ng isang bulto eh. Sira ang CCTV sa pabrika, kaya di makita kung ano ang nangyari. Dito dati iniimprenta ang mga plaka ng sasakyan bago pinili ng LTO na kumuha na lamang ng private supplier dahil di na raw kaya ng mga makina na tugunan ang dami ng plakang kailangan sa plate standardization project. Layo ng proyekto na palitan ang mga lumang plaka ng makabagong disenyo. Sa ngayon, replacement plates lang ang iniimprenta dito. Nangyari ang nakawan sa gitna ng pagkakaipit ng plate standardization project ng LTO dahil sa disallowance ng Commission on Audit sa ipinasok na 3.8 billion peso contract sa kumpanyang JKI PPI. Ang resulta, wala pa ring bagong plaka ang mga nagbayad na ng replacement fee. Lahat daw ng mga lumang plaka ng mga sasakyan, yung mga green plate at yung mga yellow plate naman para sa mga pampublikong sasakyan ay inimprenta gamit ang mga makinang ito na matatagpuan sa LTO headquarters sa Quezon City. Kung kaya't ang tanong natin ngayon sa LTO, gayong nakikwestiyon ang kontrata sa private plate supplier, bakit hindi muna gamitin ang mga makinang ito para unti-unting makapaglabas ng mga plaka at kahit na papano'y mabawasan ang bilang ng mga motoristang taon na ang binibilang sa kahihintay ng kanilang mga license plates. Hinala ng LTFRB, tinarget talaga ang mga yellow plates ng mga sindikato. Maaaring magamit daw kasi ito sa kambal plaka modus o di kaya mga kolorum na sasakyan na walang mga prangkisa. I would say na talaga may intensyon, kung sino man yung gumawa niyan, na ang magiging market niya o yung kanyang intention na ibenta yan, dun sa mga public utility vehicle operator. Siguradong kolorum yun pag nagkambal plaka. Baka hindi lang kambal yan, baka triple pa. Pagkansela sa prangkisa, maaring multa sa sinumang operator ng PUV na mapapatunayang bumili ng mga ninakaw na yellow plates. Sa ngayon, isa sa mga opsyon na binibigay ng LTO ay ang pag-apply ng mga bagong may-ari ng kotse para sa virtual plate. Sa mga mag-a-apply, mag-a-assign na ang LTO ng plate number at maaaring iimprenta na muna ito ng may-ari ng sasakyan habang wala pa ang mismong plaka. Ma'am Jess, batay nga sa mga datos na ibinigay sa atin ng LTO at maging ng LTFRB, umabot daw sa 2,000 hanggang 3,500 yung estimated na bilang nitong mga kolorum vehicles sa buong Metro Manila. Ngayon, dahil nga sa sunod-sunod na proyekto nila laban sa kolorum, maaring nabawasan na ito. Pero you can see na merong market talaga para dito sa mga nanakaw na yellow plates na pwede naman daw ipa-imprenta sa ibang mga
meron talagang mga kumpanya na nagsastamp nitong mga tinatawag na mga commemorative plates o yung mga special plates na ginagamit nga natin dito sa mga business permit sa ating mga LGUs. So, meron talagang market ito at malalaman na lamang daw kung ang isang sasakyan talaga ay kolorum, no? Kapag ito'y pinara na, nakikita naman ng mga enforcers na ito yellow plate, malalaman lamang na kolorum ito kapag pinara na, nagkaroon ng violation at nasuri ng husto na hindi nagmamatch o nagtutugma itong serial number ng engine at maging ng chassis dun sa dapat na registered na vehicle na may prangkisa. So ang sinasabi nga ng LTFRB, medyo malaking problema talaga para sa kanila to. Lalong-lalo na naiipit nga yung plate standardization project at hindi pa nakakapagpalabas sa ngayon ng mga bagong disenyo ng plaka para sa ating mga PUVs. Ma'am Jess. Malaking black eye na naman ito sa LTO, Chino, ha? Kasi hindi nga nila mai-release, hindi nga nila maibigay yung mga plaka. Nanakawan pa sila ng plaka. At worse, yellow plates ito for public transport vehicles. Pwedeng gamitin ng mga sindikato. May problema tayo sa mga kolorum. Madadagdagan pa ngayon yung mga kolorum dahil yung kung sino man kumuha nitong mga plakang to, di ba? Yes, Ma'am Jess. Tama ka dyan kasi yung mga colorum vehicles nasasabat lang dati dahil yung plaka nila green o parang itinatamper nila. At halatang halata kapag peke itong mga license plates na pipinturahan lamang nila ng yellow at susubukan nila if it can pass as the official na mga plates. Pero sa ngayon, meron na talaga silang original yung plato, so kailangan na lamang nila ng plate stamping machine kasi makikita mo, meron naman talagang mga markings yung yellow na mga plaka na nanakaw na parang mga security markings ito na parang ito'y nagpapatunay na galing nga ito sa LTO. So ngayon, merong 10,000 na mga plaka dyan na nakakalat ngayon at ang tanong na lamang dito ngayon ay kung saan ba ito o sino bang gagamit ito at mas importante, sino ang bibili at magbebenta ng mga nakaw na plaka na ito. Panay pa ang huli ng LTO sa kung sino-sino mga tiwali sa kalsada. Dun lang pala sa kanilang tanggapan, nagkakandawala yung kanilang mga plaka. Tama ka dyan, Ma'am Jess. Pero, Ma'am Jess, mabanggit ko lang din. Nagulat din tayo dahil na bigyan tayo ng access dito sa napakalaking pasilidad na plate printing. No? Parang nagtaka din tayo at natanong din natin dito sa LTO na may problema pala tayo dito sa mga plaka pero meron pa rin naman tayong old facility na ito na yung dati na nag-iimprenta ng lahat ng mga plate numbers na nakikita nyo ngayon sa buong bansa. Dati kasi hindi naman nagkakaproblema daw sa volume dahil yung mga bagong sasakyan lamang ang nabibigyan o kailangang imprentahan ng bagong mga plate numbers dahil yung mga luma, syempre gamit na yon, taon o dekada ginagamit ito. Pero nung ina-implement itong plate standardization project, lahat ng mga plate numbers sa buong bansa ay kailangan mong palitan para maging yung white at itim na disenyo na nakikita natin sa mga bagong sasakyan. Kung kaya't nagkaroon ng problema at minabuti na lamang nila na kumuha ng private supplier dahil cost-benefit-wise daw, yun yung dapat na gawin para makatipid ang gobyerno. Cost-benefit-wise, hanggang ngayon wala pa yung mga plaka, yung mga in-import nila. Hindi nakakabayad yung supplier, di ba? Dahil wala palang pondo yung supplier. In the meantime, napakaraming mga sasakyan sa kalsada ang walang plaka. Kasi nga, if it ain't broke, di ba, why fix it? Yun ang nangyari sa LTO. Nagkanda, presentado silang magpalit ng plaka, hindi naman pala nila kaya o hindi kaya ng supplier na kanilang kung kanino nila ibinigay yung kontrata. Tama ka dyan, Ma'am Jess. No? Pero bago natin sisihin kung sino yung kasulukuyang umuupo ng LTO, tatlong ASEC na yung umupo dito, no? At nangasiwa at yun, sumalunga dito sa problemang ito. Ang ugat talaga naman ng problema sa plate standardization project sa pagkakabaril ng COA ay nagpropose sila ng budget na 187 million pesos at inaprubahan ito ng Kongreso. Pagkatapos na matapos ang bidding ay nagpabid na sila dito sa halaga namang 3.8 billion pesos na. So merong discrepancy talaga na nakita ng COA. Hindi niya sinasabing may katiwalian na nangyari pero dinis-allow niya ito dahil labag daw ito sa procurement law ng ating bansa. In the meantime, katiwalian din malamang, no? Di umano, allegedly. Itong mga nakatiwangwang na mga makina pala na pwede palang gumawa ng mga plaka pero hindi ginagamit dahil nga nag-import pa. In the meantime, anong gagawin nila dito sa mga makinang ito? Ginastusan din niya ng pera ng gobyerno, di ba? Yes, ma'am.
Yun na nga, isa na nga sa pag-aaral na tinitingnan ngayon at isinagawa ng LTO ay kung paano ba magamit itong mga lumang makina. Dahil sa pagtingin natin dyan, meron daw pag-aaral sila, sa pagsusuri natin, may pag-aaral ang LTO na, well, unauthorized na yung binigay sa ating information. Pero 50 million pesos, kailangan lang para i-refurbish at paganahin itong mga makina at kahit na papano, ay makapaglalabas na sila ng plaka para mabigyan na ng plaka yung taon na, no? May iba, 2 taon nang naghihintay ng kanilang mga plaka na binayaran din nila nung huling registration nung sinimulan itong plate standardization project. Ayun nga, pinagastos pa yung mga motorista dahil dagdag gastos itong bagong plaka na hindi naman dumadating. Tapos yung ginastos sa mga makina na dapat sana gagawa ng mga plaka, hindi ginagamit. So parang asan ang cost-benefit doon, di ba? Talo tayo pare-pareho dito sa nangyaring ito. Motorista, gobyerno, mga kung sino-sino mga operator, LTO, LTFRB. Nagkanda loko-loko na. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.